Cancer, hi, welcome to Mr. Queen PH. Titingnan natin ang energies for you. Weekly reading, July 21 to 27, 2025. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. And meron tayong promo ngayon sa ating private reading, sa tarot reading. Kung gusto nyong mag-avail, meron tayong 20% discount if you book for a reading from July 16 to 31. Ayan. So, let's begin. What's the energy for Cancer, July 21 to 27, 2025? For Cancers, July 21 to 27. Oh, okay. Some of you, merong may magbabalik na opportunity. Okay? So, this can be an opportunity for relationship, opportunity sa trabaho, career, business. Merong messages no? Maaring merong magsisend sa'yo ng message na meron kang in-applyan a few months ago, tapos akala mo wala na tong wala nang pag-asa or hindi ka nakokontakin. So ngayon, nakontakin ka na, meron kang message na marireceive galing sa kanila. Or yung mga bagay, sitwasyon na iniwanan mo na, maaring babalikan mo at bibigyan mo ng chance. Okay? Case to case basis naman to. Syempre, kung ayaw mo na, edi wag mo nang balikan, 'di ba? Whether this is a trabaho or opportunity or relationship, nasa sayo pa rin 'yon, no? So kumbaga andun lang yung pagkakataon. I also see here parang may offer of parang merong makikipag negotiate sa'yo. Itong negotiation na to can be related sa business or sa trabaho na yung dati mong work, maaring mag-offer, gusto kang bumalik. Gusto nilang bumalik ka sa kanila. So, pwedeng may offer na, itataasan ko yung bigay, yung sweldo, yung offer, ganon. What is the Six of Cups? The Hierophant. Okay, iba sa inyo kung kayo may asawa na, no? Tapos, meron kayong hindi na pagkaunawaan to the point na yung iba separated na kayo or hindi kayo nag-uusap ngayon. Pwedeng may magre-reach out. Yung person mo na yon magre-reach out para ayusin yung relationship ninyo. Some of you, meron ditong offer for a managerial position or leadership role sa work ninyo na kung saan magle-level up yung inyong income. You have the Three of Swords. Judgment. Okay. So, merong rito, parang conflict doon sa magbabalik na pwede magkakaroon ng confrontation. I see someone na merong financial obligation sa'yo, tapos iniwan ka sa ere, at ngayon bumabalik para ayusin. Pero alam mo yung andun yung sumbatan na ito yung nagawa mo, ito yung hindi mo nagawa, ito yung ganyan-ganan. Nag-aaway kayo. So, syempre, mas maganda na mapag-usapan ng malumanay, na maayos na usapan para may masettle talaga kayo, 'di ba? In the end, whether babalik ka sa sitwasyon na 'yan, sa relationship na 'yan, or magkakaroon kayo ng maayos na closure. Okay? What is the Ace of Coins? The Nine of Wands. Okay. So, some of you, there's a new beginning, no? May nagsisimula na, it can be career or a business na sinisimulan mo na, hindi siya magiging madali sa una. Okay? Kailangan dito talagang, matibay ang iyong dibdib. Malakas ang loob mo. Kahit ano naman na nagsisimula, talagang doon, yun kasi yung pinakamahirap na stage, yung pagsisimula.
Kasi it's like you are starting from scratch, 'di ba? So kailangan buo yung loob mo na magpatuloy at gawin yung nire-require nung oportunidad na yon para makuha mo yung resulta na gusto mo. O 'di ba? Makukuha mo yung resulta na gusto mo. You have the sun in Capricorn in the 10th house. 10th house is your career, your reputation. So, maaring meron kayong achievements sa trabaho, career, or business ninyo na, kumbaga, you will shine. Oo, you will be celebrated sa iyong career. You have the sun in the 12th house. Some of you, yung inyong career related sa medical field, related sa spirituality, like psychology, ganyan, or same with me, like tarot, astrology, ganon. And yung iba naman, kung hindi ganun yung career path ninyo, pwedeng mas nagiging maliwanag sa inyo kung ano yung destiny ninyo. Parang meron na kayong idea. Oo. At yung iba sa inyo, merong kasiguraduhan na ito talaga yung calling ninyo. Ayan talaga yung inyong life's purpose. Oh, wow. You have the moon in Taurus in the 2nd house. Ano man tong purpose ninyo, no? Na malinaw na sa inyo kung ano yan. This will bring you financial stability and financial security. Kumbaga, since you know that this is your passion, this is what you really want, bonus talaga doon yung extra na abundance pa na makukuha mo. Dahil hindi lang sa gusto mo yung ginagawa mo, you are also getting paid. Kumikita ka pa doon. You have records. Records, pwedeng ito yung mismong literal na mga records na kailangan mong ayusin, paperwork, mga documents na kailangan mong ayusin. Yung iba naman, this can be related sa yung mga Akashic records, if you're familiar with that, yung kung interesado ka sa past life mo, pwede magkakaroon ka ng past life regression, yung parang may hypnotism na gagawin. Masyadong spiritual na yan para sa iba, but if you're interested with that, pwedeng may ganong opportunity for you na magkaroon ka ng idea of how your past life was. Yan, meron talagang happiness dito. Unlimited opportunities ang nakikita ko for you, Cancer. Lalo na kung itong ginagawa ninyo, sitwasyon ninyo, nagbibigay sa inyo ng happiness. Talagang bonus na lang doon yung abundance na nakukuha ninyo doon. Kasi syempre kung saan ka masaya, saan ka passionate, saan ka nag-enjoy, it comes naturally. Money will follow, abundance will follow. O, 'di ba? Ease, madali lang. Today I allow life to be easy, yes. So hindi mo kokontrahin yung mga ganap, yung mga nangyayari. You will just do it or face it, haharapin mo siya ng may ang tawag ba sa Tagalog ng ease? Madali, ganon. Madali mo lang siyang i-overcome or gagawin. So that is your reading, Cancer. Thank you so much. See you again.